Tayo na, grabe to. Siya ka lahat. Junior, Yare, Coca at Claire, napaiyak. VP Sara, di makapaniwala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan po yung The General's Viewpoint mga katunay. Syempre subaybayan natin yan mga katunay. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu 18 minutes ago. Ayan. Bagong-bago pa. Tungkol ito sa repatriation ng mga iba't ibang nationality sa Middle East na ipit sa gera. Ayan, dapat mapag-usapan Ang atin, natin. nagkakagulo. Hindi daw makapasok ang eroplano dahil close ang airspace. Dito pala, ang dami ng mga bansa na nakapag-repatriate, nakapag-uwi na sa... Oo nga raw. Yun yung nagiging chismis. Yung sa mga ibang bansa is nakakapasok, nakukuha nga yung mga ano nila yung mga tao nila doon. Pero yung sa atin hindi raw makapasok. 'Di ba? Parang hindi magawa ng paraan, 'di ba? Parang hay nako. Ano ba naman 'yan? Kasi nakakapagtaka, yung iba nakakapasok, yung sa atin hindi. Ano yung tayo lang hindi welcome? Hindi, ibig sabihin hindi tayo malakas ang loob. Kanilang mga citizens. Ito. Some countries that have repatriated their citizens from the Middle East due to US-Iran conflict as of March 9, 2026. Number 1, Australia, 1,300 citizens. Bangladesh, 378. China, 3,000 citizens. Dami. India, thousands on special relief flights. Indonesia, 10,000. Kung kaya na... Ang dami na nilang nakukuha, no? Samantalang sa atin, ilan? Indonesia, bakit hindi natin kaya? Japan. Kaya daw hindi nila kaya. Kasi hindi naman daw sa dahig iba biyahe ang eroplano. Kita mo naman, basta yung kay PRRD. Basta pag sa dahig, basta sa ICC, pwedeng yung eroplano natin. Pero sa mga ganyan, na pagtulong sa mga kababayan nating OFW na naiipit sa gera, is hindi natin mabigyan ng aksyon. Ang dami nating dahilan. Pero sa pagdadala kay PRRD, kita mo naman, ura-urada. Diba? On the spot. Meron ng eroplano, may mga nakahanda ng etc. Tuba-ailers. Pero sa ganyan, yung mga kababayan natin na kawawang naiipit sa ibang bansa, hindi nyo binibigyan ng atensyon. Sabi nyo, binibigyan namin ng atensyon, hindi makapasok yung eroplano natin doon. Jesus ko naman, paano nakapasok yung iba? Ano yun? Nag-invisible? Diba? Ano sila? Parang, nag-ano ba yun? Yung nag-teleport? Nakuha nila yung mga mamamayan nila doon, samantalang tayo hindi. Wala tayong kakayahang mag-teleport, ganon? Parang sinasabi nyo naman. Ako talaga, bumibilib talaga ako ngayon sa panahon ngayon dito sa ano natin, sa bansa na sa gobyerno sa atin. Diba? Ano ba naman nangyayari, di ba? Ay nako. Tapos sinasabi nyo, kapakanan ng taong bayan ang iniintindi namin, ewan. Kung kapakanan ng taong bayan ang iniintindi nyo, kahit harangan kayo ng sibat, gagawin nyo yan. Tutulungan nyo yung mga kababayan natin sa ibang bansa na naiipit sa gera. Diba? 7. Malaysia, about 200. Pakistan, 792. Philippines, it says 299 but not sure because I saw some post saying it was paid for by the travelers themselves and not paid for the government. Correct.
yung sabi ni Eloy Bugris, ang nagbayad daw doon ay ang UAA government at saka hindi OFWs yung dumating. Mga Filipino travelers lang na na-delay ang flight nila dahil sa giyera. Kaya lumalabas, baka ngayon, zero pa ang na-repatriate. Oh, So yung parang mga namamasyal lang doon na nakabalik dito. Pero as in yung mga OFW natin talagang hindi pa nakakabalik dito. Gano'ng katotoo yun mga katunay? Oh, sa mga OFW na nakikinig sa atin dito ngayon. Kawawa talaga yung mga kababayan nating OFW. Talagang parang wala kayong kaano-ano sa mga OFW no? Oh? A-action yan pag malapit na eleksyon. O kaso siguro tapos na gera nun. viral na video nagkakagulo sa Philippine Embassy sa Bahrain dahil yung mga Pilipino doon na lumapit para humingi ng tulong makauwi, hinahanapan pa ng requirements. Okay, tapos Diyos ko naman, mga kababayan natin yun nandoon, naiipit na. Diba? Hahanapan nyo pa ng requirements. Sus Mariosep naman, ano ba namang klaseng pag-uutak meron kayo? Ang titigas na mga pagmumukha nyo kapag may eleksyon, sasabihin nyo handa kaming tumulong sa mga kababayan natin. Handa namin kayong Tapos ganyan, pag mga nakaupo na kayo, anong ginagawa ninyo? Mantakin nyo. Mga kababayan natin, naiipit na sa hidwaan ng mga bansa doon. Na nandoon yung mga kababayan natin. Tapos sasabihin nyo, hahanapan nyo ng requirements. Sa requirements nyo para mga Pilipino po yan. Diba? Basta Pilipino, kailangan iuwi nyo dahil kababayan natin yan. Diba? Diyos ko naman. Ano bang meron dito? Tapos mayroong isang staff doon na sinabi niya na wala kaming magagawa. Walang pundo, yun ang sabi ng Manila. Kaya magsumbong na kayo kung magsumbong. Walang yan na yan. Walang pondo. Anak po, ano yung mali-maleta? Inubos doon sa mali-maleta. Yan ang hirap sa atin. Yan yung sinasabi ko. 'Di ba? Na kapag kailangan, ngayon, kunwari kailangan natin ngayon, meron tayong emergency na paghuhugutan, wala tayong mailabas. Kasi nasaan? Nasa mga hudas ay pinamigay sa mga ayuda ba? O yan na lang, sabihin natin, pinamigay sa mga ayuda. Ayuda na hindi naman pinapakinabangan. Hindi naman kailangan magbigay ng ayuda. Wala namang kalamidad. Diba? Bigay ng ayuda. Pasikat ng pasikat. Buong akala, tataas ang ratings. Hindi naman tumataas. Inuubos niyo yung pera ng Pinoy, ng Pinas sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ngayon, kailangan ng mga Pilipino ang tulong. Ang perang yan, ang pondong yan. Pero anong ginagawa ninyo? Diba? Sasabihin nyo, wala. Anong klase? Dito. Diyos ko naman. Dito nalalaman natin talaga kung gaano kagaspang talaga yung ngayon eh. Diba? Nung una, akala natin, flood control project, akala natin marami nang gawa, nahaharang sa baha, na hindi na tayo babahain. Bumagyo, bumaha. Doon nalaman natin, wala pa pala silang ginagawa. So eto, sinasabi, meron daw pondo, ganyan, yabang-yabang mga magsipagsalita. O tapos, eto. Oh, wala daw pondo. Nabibisto eh. Nabibisto mismo sa mga nangyayari. Mismong tadhana na gumagawa ng paraan para mabisto yung mga ginagawang kalokohan dito. Diba? Grabe. Ngayon, sinibak yung empleyado ng migrant worker na yon, Department of Labor. Nagsabi lang siya na to, medyo may pagka masungit yung dating, kaya lang nagsasabi siya ng totoo. Sabi ng Manila, walang pundo. Pwede walang pundo. So yung nagsalitang yung sinibak. Siyempre, parang sinabi, parang binisto mo naman kami. Diba? Dapat sinabi mo, antay lang kayo, dapat gano'n, yung tipong papaasahin. Ganyan naman naman ginagawa sa mga Pilipino eh. Laging pinapaasa. Yan ang gusto nila, paasahin. Sana pinaasa mo. Sinabi mo, mag-antay lang kayo dyan hanggang sa mamuti yung mga mata nyo. Parang gano'n. O, kita mo, sinabi niya, walang pondo, Manila. O, binisto mo kami, parang gano'n. O, yun, nagalit sa kanya, siguro. Tapos sinibak. Yan. Thailand, 292. UK, United Kingdom, 4,000. US, 28,000. Yes po.
meron pong way para maiuwi ang mga citizens. Oo. Ang kasabihan nga natin, kung gusto, May paraan. maraming dahilan. May paraan. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, Maraming dahilan. Oo. Ang ating administrasyon Ayan nga, ngayon, ang daming dahilan. May nabasa kong post kanina. So, yung mga dahilan na yan ang ibig sabihin na wala talagang pakialam sa taong bayan. Dito pa lang is nalalaman mo na kung gaano ka-importante sa kanila yung taong bayan. Ay, yung tipong nakaupo na kami, anong pakialam namin sa inyo? Ngayon, kung mag-e-eleksyon na, saka namin kayo kailangan. Eh, ang problema, malayo pa naman eleksyon eh. Sa 2028 pa. So, hindi namin kayo kailangan. Pero kung yan, mangyayari yan, 2027, nangyari yan, kalahatian ng 2027, pustahan tayo. Di ba? Baka nga kahit jeep, magpadala sila ron eh. Mga jeep, mga e-bike, magpadala sila ron. Gagawa sila ng paraan. Di ba? Kasi yung ibang bansa nagagawa ng paraan para sunduin yung mga mamamayan nila ron sa lugar na naiipit sa gera eh. Tayo pa kaya? Parang ano ba? Ganun ba kahina yung eroplano natin? Ganun ba kahina yung bansa natin? Di ba? O talagang wala lang tayong pakialam sa mga mamamayan natin na nandun na naiipit sa gera? Di ba? Sinupalpal ni Auntie Claire si BP Sara. Sabi, hindi namin mauwi ang mga OFWs dahil close ang airspace. Anong close? Ang close. Anong close? Kung close ang airspace, dapat hindi nakapasok yung mga bansa na nakapagsundo doon sa mamamayan nila. Bakit sila nagawa nila? Ano, dito lang sa Pinas? Dito lang sa Pinas sinasarado yung airspace? Ang ilang mga utak, puso. Diba? Yung mga Pilipino lang, hindi kayo pa pwede pumasok dito, Pilipinas kayo. Diba? Kasi, anong close? Bakit itong mga ibang countries nakapagpadala ng eroplano doon Oo. para iuwi ang kanilang citizens? Bakit Wala sa lang talaga kayong pakialam. Yun. atin hindi? Humihingi pa ng pera. May nabasa kong post, 13 billion daw ang kailangan. Yun na naman tayo dyan. Nakahanap na naman ng butas. Diba? Para magkaroon ng kicks. O kailan I don't know, meron na daw 6 billion na nakapaloob sa 2026 national budget. Kailangan pa maghanap sila ng 7 billion para maiuwi. Hindi naman lahat mag-uwi. Ay, sabi nga ni Eloy Bugris, nagagalit na. Bawat kilos, kailangan talaga nila ng pera eh, no? Grabe. Safety kami dito, kaysa uwi kami ng Pilipinas. So, ayan nga, nakita ko yung video. Nagkakagulo sa Bahrain, lumapit doon para humingi ng tulong kung ano-ano pang sinasabi. Magsasubmit pa daw ng requirements. Ano ba yan? Kala mo mag-a-apply sila ng trabaho, magsasubmit pa ng requirements eh, no? Kung ni Tatay Digong noon, documented ka na worker o undocumented, bahala. That was, I think, 2020. Padala. Basta Pero plano, Pinoy. C-130, kung ano pa man dyan. Lahat ng gustong uwi, makauwi. O, yun. Magnanakaw. Kaya nga kita mo naman kung gaano minahal ng mga OFW si Tatay Digong. Dahil pinapahalagan niya yung mga OFW. Etong mga to, ano bang pakialam nila sa mga OFW? Kasi kung meron talagang pakialam yan, matagal nang inasikaso yan. Gagawa ka ng paraan kung yung kapwa mo Pilipino ay naiipit sa ganong klaseng gulo. Di ba kung ayaw mo silang madamay? Kaso ang problema, parang sinasabi nila dito, hanggat wala pa kaming di dyan muna kayo, mabulo kayo dyan, parang ganun. Kung kayo masabugan dyan, bahala kayo, umilag na lang kayo, parang ganun ba yun? Wala na kayong awa sa mga kababayan natin. Kaya, pasalamat na nga lang tayo Magpasalamat tayo, hindi panahon ng pandemic ngayon. At sana, hindi dumating yung pandemic nito. Nitong mga panahon na to kung ganito pa yung administrasyon hanggang ngayon. Di ba? O kahit na kailan, wag na sana dumating. Pero sana ngayon, wag sana. Dahil talagang kawawa tayong mga Pilipino. Ito nga mga kababayan nating OFW na mga bayani ng ating bansa, hindi mabigyan ng sapat na atensyon. Di ba? Hindi magnanakaw si Tatay Digong, ha? Sabi lang niya, in comparison sa presidente Kaya ngayon. ako'y Tatay Digong, malamang ko nakauwi na yung mga yan
Problema, walang makalipad dahil baka mapagkamalan tayo targetin ng kalaban. Ganon. Naghanap siya ng rason. Ang ating Targetin ng kalaban, yung iba nakauwi. Yung iba nakapasok. Yun ang magandang question dun eh. Tayo lang ba tatargetin? Eh, ba't yung iba hindi tinarget? Kaya kasi sinasabi ko kanina, ano yun? Invisible ba yung mga yun? Nakadaan dun? Tatay Digong naman, sabi niya, magnanakaw ako ng eroplano para lang makauwi kayo. Ako ay bahala. Ay, nakakamiss. Oh, ito ngayon, yung hoarding, tataas na ang presyo. Ang Pangulo, sa kanyang vlog, ang sipag niyang mag-vlog ngayon, nakikiusap ako sa mga negosyante na kung pwede, huwag niyong samantalahin ang sitwasyon. Ano Pangulo ka nakikiusap? Si Tatay Digong noon, anong sabi niya? Ang mga magsasamantala, magtatas ng presyo, ipapasara ko. Nantakin mo, no? Ikaw ang dapat sundin pero ikaw yung nagmamakaawa, eh, no? Parang hindi mo kayang gumawa ng sarili mong, di ba? Desisyon. Ikaw hindi ka marunong gumawa ng sarili mong kalakaran. Lalo na kung naagrabyado yung mga kababayan mo. Nakikiusap ka, Diyos ko. Ganon. Nakakamiss ang Tatay Digong. Yung mga oligarko, Oo, yun ang hindi yung mga nila ayaw magbayad ng mapantayan. buwis, ano pa? Lucio Tan? Ayaw mong magbayad. Kasuhan nyo, iwan nyo. Oo. Ako, napilitan si Lucio Tan. Nagbayad bilyones ang kanyang tax. Kaya nga sinasabi, yung tatay kamay na bakal. Yung tatay niya, eto, kamay ng bulak. Kamay foam. Di ba? Ang layo niya talaga kay Apo Lakay. Sobrang layo. Hindi niya kayang tumbasan yung tikas tsaka desisyon ni Apo Lakay talaga. O doon ako umahanga eh. Di ba? Parang nga si Senator Amy nakakuha nun eh. Pero ito sa isa talagang napakalabo. Malayo. Walang sariling desisyon, walang sariling walang tigas, walang ano. Kaya sinasabi naman daw nila, mabait naman daw. Ayan lang ngayon, sinasabi nga nila, ang bait-bait niyan. O, kita nyo. Sa sobrang bait, kita nyo, hindi siya sinusunod. Oh, ang daming nag-abuso sa kanya. O, yun. Ano pa yung mga... Iba talaga si Tatay Digong. Malaki ang nagawa ni Tatay Digong. Talagang kinatakutan si Tatay Digong. 'Di ba? Siya ang gumagawa ng desisyon. concessionaire. Sarili siya. Inibit niya lahat. Wala silang magawa. Dahil meron tayong Tatay Digong na may malasakit, may Yes. strong will, kamay na bakal. Yes. Kaya maraming galit Yun ang ng mga kailangan oligarko kay Tatay Digong natin. Kasi nga, natatamaan sila noong kanyang panahon. Sa totoo lang kasi, kailangan ng leader na ganun. Kailangan kung leader ka, ipakita mo na talagang matigas ka. Talagang kailangan karapat-dapat kang sundin. Hindi yung magpapakita na malambot ka. Kasi kung ipapakita nilang malambot ka, aabusuhin ka lang. O gaya nga yan. Inabuso ngayon, di ba? Halos napakaraming mga kurakutan ang nangyari. Napakaraming ganyan ang nagsilabasan. O kung hindi man siya kasama sa mga ganon, inabuso siya. Niloko siya. Di ba? Nalusutan siya ng mga ganon. Kasi nga walang higpit na nakikita sa kanya. Parang hindi niya masyadong pinapansin. 'Di ba? Iba talaga yung magpapakita ka ng higpit, magpapakita ka ng tindi sa kanila para ikaw ay pangilaga nila, katakutan nila. Hindi yung pagiging malambot. So, nakakamiss po ang ating Yes. Tatay Digong. But anyway, konting taste na lang po tayo. Mga kapwa ko, DDS. Ilang panahon nila, sandali lang yan, 2028 na. Oh, sandali na lang yan. Mananalo na ang ating BP Yes. Sara. Babalik na ang mga Duterte sa Malacanang at magtago na kayo. Sabi ni BP Sara, galingan Magtago ninyo. na kayo. Naipits ako pag hindi, pag manalo ako, uubusin ko kayo. Kagaya ng ginawa ng tatay ko sa inyo. Yan. Malamang magsitago na sa silong yan. Kaya nga pag si BP Sara manalong presidente o kaya nakikita nilang tumataas ang bilang ni BP Sara sa botohan, malamang ko yung iba niya mga nakahanda ng mga passport niyan. Magliliparan palabas ng bansa yan, sigurado yan. Matibay na lang talaga yung magpapaiwan dito. Talagang yun ang may prinsipyo. Ang tunay na presidente. Natating nato ngayon ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre, natungayan natin ang video at boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas, yun yung the General's Viewpoint. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.